Ngayon pong tanghaling ito, ang ating pag-usapan ay patungkol sa kapangyarihan ng pananalangin. So, the power of a praying church. The power of a praying church. Everybody say, praying church. So, I am talking about not your prayer, your individual, our individual prayer. Hindi yon. Ang pag-uusapan natin, yung praying together. Praying as a church. Makapangyarihan yung pananalangin natin, yung individual prayer natin, mga prayer place natin, mga secret place natin, war room natin, makapangyarihan yan. Pero wag nating ini-neglect yung power when we pray as a church, when we pray together as a church. May mga himala na ginagawa ang Diyos when we pray together as a church. Today, we will look at the power of the church prayer in the book of Acts. So we always hear about teachings about prayer, and sometimes prayer has been described as the electricity to an electric kettle. Have you experienced na nagpainit ka ng tubig, tapos binalikan mo, hindi siya uminit? Kasi nakalimutan mong isaksak sa wall socket. Ako nangyari yan. Nagsasaing ako ng rice cooker at binalikan ko, gutom na gutom ako. Pagkabuklat ke, utihim heluto, akaling ke palang siksaking rice cooker. So, even though we have great dreams, we have good plans, but unless God leads the way, unless God changes our hearts and guide our decision through prayer as a church, then we are like an unplugged appliance. Kaya nga, mahalaga na manalangin tayong sama-sama para pagdaluyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Lalo tayong palakasin ng Diyos. I-strengthen tayo ng Diyos as the church of Jesus Christ. So before we jump into today's message, let us continue to pray. Let us bow our head. Lord Jesus Christ, we come before you today in recognition that apart from you, Lord Jesus, apart from you, we will be nothing, we can do nothing, and we will accomplish nothing. And we call out to your holy name, Lord Jesus Christ. Please show us what we need to do, Lord God. Lord, change the way we think, Lord. Lord God, please help us, Lord God. Teach us how to serve you with all our hearts into your kingdom. And how to serve our fellow brothers and sisters. And we pray that you will show us the importance and the power of prayer this afternoon. Bless us, Lord Jesus, Holy Spirit, the teacher of the word. In Jesus' name, amen. Open your Bible in Acts chapter 12, verse 1 to 19. Let us read the scriptures. Okay? Lahat ng nakikinig dito magsabing amen. So, the Bible says, Acts chapter 12, verse 1 to 19, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. Before we continue to read the scripture, kwento dito, the church in Jerusalem, yung unang church sa Jerusalem, after na mag-ascend si Jesus sa heaven at bumabang Holy Spirit, yun po ang unang church Dumami ng dumami ang mga born again. Dumami ng dumami yung mga nagiging Christian, follower ni Kristo. Ano ang tawag? The Way. Tandaan ninyo, yun po ang unang tawag sa mga Kristiyano noon. The Way. Alam po ba ninyo yan? Okay? Ang unang tawag sa mga Christians, follower ni Christ, the way. Mga sumusunod sa the way, sabi. So,
yung mga Christian follower ni Kristo, dumami yan sa Jerusalem. Di ba, nung nag-preach si Peter after the Pentecost, thousands of people ang nasave. Nagpabaptize. Kaya nga nagkaroon ng commotion yan sa Jerusalem. Siyempre, yung mga Hudyo, wala naman silang ibang sinasabi at kinikilalang hari, kundi ang haring si Herodes. Ngayon, si King Herod, dahil yung mga Christians, they are proclaiming that Christ is the King of the Jews. The King of Kings, the Lord of Lords. Ayaw yun ng hari. Kaya nga, nung dumating si Jesus, ipinanganak si Jesus, di ba, nung mabalitaan niya na isinilang ang Panginoong Yesus na tagapagligtas, narinig ni King Herod yun. So, naligalig siya, kaya nga pinapatay niya yung mga bata. Ganon din ang kwentong ito. Dahil dumadami yung followers ng the way, followers ni Jesus Christ. Ang ginawa ni King Herod, pinersecute niya yung church. Gusto niyang i-dissolve ang church. Gusto niya mawala ang church sa Jerusalem. Mamatay ang lahat ng mga sumusunod. Kaya ang matinding persecution na ginawa ni King Herod, sabi ng verse 2, he had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. And this happened during the festival of unleavened bread. Umbaga, yung mga sulsul nung panahon na yun ay ang mga Pariseo. So dahil natuwa sila, namatay si Santiago. At ngayon, ang gusto nila, mahuli si Pedro. Kasi ito yung target Kung sakaling mamatay, makulong yung mga leader, baka sakaling tumigil na yung mga miyembro o yung mga followers. So this happened during the festival of unleavened bread. After arresting Peter, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. So Herod intended to bring him out for public trial after Passover. Then verse 5. Sabay-sabay tayo magbasa. 1, 2, 3. Then verse 6, the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Then suddenly an angel appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said. And the chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals. And Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. Then Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and the second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself and said, now I know, without a doubt, that the Lord has sent his angels and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. So, makikita mo yung sabwatan ng hari at ng mga Jewish people against the church. Verse 12, when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. So Peter knocked at the outer entrance,
and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed, so she ran back without opening it and exclaimed, "Peter is at the door." "You're out of your mind," they told her. When she kept insisting that it was so, they said, "It must be his angel." But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. So Peter motioned with his hand for them to be quiet and described how the Lord had brought him out of prison. Sabi niya, "Tell James and other brothers and sisters about this." Then he said, and left for another place. In the morning, there was no small commotion among the soldiers as to what had become of Peter. After Herod had thorough search made for him and did not find him, ano nangyari? He cross-examined the guards and ordered that they be executed. So ito yung nangyari nung panahon po na na-persecute ang church. Ang tanong ito how did the church of Jerusalem respond to James' death and Peter's imprisonment? Paano in-handle ng church ng Jerusalem ang ganitong klaseng pagsubok? Tayo po ay mayroong mga individual na pagsubok sa buhay. Lahat po ng may mga pagsubok sa buhay, magsabing amen. Paano mo hinahandle yung mga pagsubok mo sa buhay? Paano ka nagre-respond sa mga pagsubok mo sa buhay? Ang church ng Jerusalem, hindi biro ang pagsubok na to. After na maraming ma-save, lumaki ang gawain. Lumaki yung church, nagkaroon ng impact sa Jerusalem. Ngayon, dumating ang isang matinding pagsubok. Ano? Namatay ang kanilang mga leaders. Si James, the Great. Si James, siya'y namatay sa sword. Leader ho yun sa Jerusalem At ngayon, yung kanilang isa pang leader nakakulong. Paano natin ito haharapin? Paano natin ito i-overcome? Paano natin ito i-handle? Ako naniniwala ako kung titignan mo yung kwentong yan dahil meron pang ibang mga apostle at mga leaders dyan. Ang ginawa nila, nung mabalitaan nila itong mga pangyayaring ito, itong masamang nagaganap na to, na ginawa ni Herodes at ng mga Hudyo against the church, they responded sa pamamagitan ng pananalangin. So they prayed. And in this time of great trouble and confusion, the church sought God through prayer. Wala silang ibang ginawa. Ang unang pinili nila, manalangin. Hindi nila last resort yung prayer. Sapagkat yun ang naging buhay nila. Nananalangin ng sama-sama together as church. And because they prayed together, the power of God displayed in impossible situation because of the intercession of the saints, the intercession of the believers in verse 1 to 4. So God's power is displayed when we pray together. Meron hong kapangyarihan ng individual na panalangin pero hindi yun ang usapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay ang sama-samang pananalangin. Kaya nga, let us not underestimate yung mga gathering natin, yung prayer natin ng umaga, yung prayer natin ng tanghali, yung prayer natin ng gabi, yung prayer natin sa mga care group natin, maging yung prayer natin, yung worship natin together, there is power. Amen po ba? God's power is displayed
in impossible situation when we pray together. Always remember that the power of the church ay hindi nakadepende sa dami ng miyembro. The power of the church ay hindi nakadepende sa dami ng pera o sa influence ng mga tao. The power of the church is in the power of prayer. Amen po ba? Makapangyarihan ng church. Nasasabi mong powerful ang church when the church pray. Ang church ay lumalakas, ang church ay tumitibay. Ang church ay nag-overcome. Ang church ay nagiging victorious kahit merong matindig pagsubok kapag nagpipray together. At yung mga nakakaranas ng mga himala, yung mga nandun. Ang nakakakita ng himala, yung mga nandun. Amen po ba? So I pray na strengthen tayo ng ating Panginoon. We know that when we pray together, ang prayer natin ay nagiging powerful and effective siya. Ngayon, ano ang meron ng church sa Jerusalem na kailangan nating matutunan? Sa kwento, sa aral na to, ang isang bagay na makikita at maintindihan natin sa buhay ng mga Kristiyano noon, that the church in Jerusalem, their prayer are Holy Spirit-led. First, the church prayers are Holy Spirit-led. They are led. They were led by the Spirit of God. In Acts chapter 12, verse 12, tignan natin ito. Sabi natin lahat, Holy Spirit-led. Louder, Holy Spirit-led. Hindi pwede na hindi tayo magdepende sa Espiritu Santo. Amen po ba? Maging ang panalangin natin, dapat guided ng Holy Spirit. We need to ask the Spirit of God na tayo i-strengthen niya, i-empower niya, i-lead niya tayo para makapagpatuloy tayo at mag-overcome tayo sa ating mga pagsubok sa buhay. Mag-overcome ang church. It is the leading of God, a Spirit-filled church. Ang isang makikita mo sa Jerusalem church, Spirit-filled yan. Kaya yung prayer nila, led by the Spirit of God. Acts chapter 12, verse 12. Ito pong verse na yan, after na to, okay? After na po ito ng himala ng deliverance ni Peter. Nakalaya na siya. Okay? Nakalaya na siya dyan. So, nung makalaya siya, sabi ng Biblia, when this had dawned on him, madaling araw na, saan nagpunta si Pedro? He went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered. Anong ginagawa nila? Nag-gather sila to pray. Si Pedro, nung makalaya, hindi siya nagpunta sa mga bundok para magtago. Okay? Hindi siya nagpunta sa dagat kung saan siya nabubuhay noon. Ang ginawa niya, nung siya makalaya, ang unang ginawa niya, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Marcos. Si Marcos po, yung pong nagsulat ng Book of Mark. Hindi ho si Mother Mary, no? The mother of Jesus. Hindi ho siya dyan. Kasi sa story ho dyan, pag pinag-aralan mo yung kwento ni Mary, sumama yan kay John, the beloved. Napunta sa bandang Turkey pa. So, nag-travel pa. So, dito ho si Mary, hindi ho yung Mary John, maraming Mary sa Biblia, yung mother ni John Mark. Ano significance nito? Sa mga Hudyo po, ang mga lugar, may mga significance yan. Pag pinag-aralan mo yung Old Testament, kapag nagpamalas ng Diyos ng isang kapangyarihan sa isang lugar, di nila kinakalimutan yon. Binibigyan nila ng mga pangalan yung mga lugar. Pansinin niyo. Basta may ginawang himala ang Diyos sa isang lugar, may pangalan yung lugar. Tapos bibigyan nila ng mark yung lugar na yon.
ito pong bahay ni Maria, malaki ang naging papel nito sa church ng Jerusalem. Ito ay nasa gitna ng Jerusalem. So ibig sabihin, si Mary, the mother of John, mayaman ito. Kasi na-afford niya na magkaroon ng bahay sa gitna ng Jerusalem at magkaroon ng isang malaking bahay para magkaroon ng gathering ng maraming tao. Okay? Ibig sabihin dito, hundreds of people. Malaki yung bahay. Kasi yan yung naging Last Supper kung saan yung upper room at kung saan bumaba ang Holy Spirit. So yung lugar na yan, very significant. Diyan bumaba ang Holy Spirit. Diyan nag-gather ang mga Christian. Kaya alam ni Pedro pagkalaya niya, pagkaalis niya sa kulungan, ang unang inisip niya kung saan nag-gather yung mga believers. Dun sa upper room. Because those Christians are led by the Holy Spirit. They are praying, led by the Spirit. Maging ang buhay nila, led by the Spirit of God. Ang ginagawa ho natin kapag tayo nagpipray together, tayo ho'y pinupuspos ng Espiritu Santo. Amen? Kaya wag nating isantabi yung pagkakatipon sapagkat sa pagkakatipon natin, tayo'y kinasisiyahan at tayo'y pinupuspos ng Espiritu ng Diyos. Acts chapter 2 verse 1 to 4, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Then suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. That is the house of upper room, o tinatawag po na bahay ni Mary. Doon nagkaroon ng matinding encounter, magkaroon ng matinding karanasan sa ating Panginoon. At yun po ang prayer ko, sa bawat pagtitipon nating ginagawa, ang Espiritu Santo'y bababa at pupuspusin tayong lahat, palalakasin. Amen? Maging sa ating pagtitipon ngayong tanghaling ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And what a joy! What a glorious experience to encounter the Holy Spirit. Your life will never be the same again. Nagkakaroon ng rebirth when a person na-encounter niya ang Holy Spirit. Nagkakaroon ng deliverance, ng mga miracles, restoration, kapag nararanasan mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Lumalakas ka, tumatapang. At ito ang naranasan ng church ng Jerusalem. Kaya nag-overcome sila sa matinding pagsubok na to because they are filled with the Holy Spirit. Their prayer are led by the Holy Spirit at sila, nag-i-enjoy sila sapagkat may karanasan sila sa ating Panginoon. Nangyayari sa kanila ang Psalm 16:11 nang sabi ng Biblia, you make known to me the path of life, and you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Even though they have troubled, meron nang gaganap na hindi maganda sa mga leaders nila, nape-persecute ang iba na matay, but the presence of God ang nag-comfort sa kanila. Ang presence ni God ang nagbibigay sa kanila ng joy because when we pray together, it gives us a foretaste of the joy of being in God's presence eternally. Therefore, if we will pray with passion, if we will pray with power, and we will pray with great pleasure through the power of the Holy Spirit. Without the Spirit of God, mamamatay ang panalangin ng bawat isa at panalangin ng iglesia ng ating Panginoon. Salamat, ang Holy Spirit kasama natin, mag-i-empower sa atin every time we gather to pray. Amen? Palakpakan natin ang Holy Spirit. Pwede ho ba tumayo tayo bilang paggalang at nais ko sentro natin ang ating palakpak sa ating Panginoon, ang Holy Spirit ng church. Sige ho po, palakpakan natin ang Holy Spirit, ang power ng church,
para mag-overcome tayo. Holy Spirit, nais naming palakpakan, nais ka naming i-recognize, nais ka naming igalang sa church na to. Sa inyo po ang palakpak na to, Holy Spirit, sapagkat kayo'y Panginoon namin at kayo'y Diyos namin. Kami palakasin po ninyo. Amen. Be seated in the presence of the Lord. Pangalawa, second, the church prayer are united. Ang church ng Jerusalem, makikita mo, they gathered. At sa gathering nila, ito'y pagpapakita that they are united in prayer. Ang isang bagay ho na nagagawa ng panalangin sama-sama, pinapatibay niya yung pagkakaisa natin. Acts chapter 12 verse 1. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. And when he saw that this was met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. And this happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out of a public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. I believe that when the members of the Jerusalem church heard about the death of James and about the arrest, the imprisonment of the Apostle Peter, I believe that immediately they gathered together to pray. And their prayer was characterized by unity. Why? Paano mo masasabi na may unity sila? Why? They gathered eh. Pansinin ninyo ang sitwasyon. Pansinin ninyo ang sitwasyon. Persecuted sila. Pinatay ang iba. Lalo na si Santiago. At si Pedro, nakakulong. Ang hirap i-gather kaya ang mga tao sa ganyang klaseng sitwasyon. Tama po ba? Tama po ba? It is the power of God. Himala lang talaga yung maigather mo yung mga tao sa ganong klaseng sitwasyon. Tayo naranasan naman natin eh. Yung iba nga, wala mong pagsubok, mahirap mong i-gather yung care group eh. O mag-gather tayo ngayon eh. Ay, masaya ako, tsoko Kenny, ano? Ay, ako pwede Kenny eh. Di ho ba? Eh, yung pakayang persecuted at pinapatay. It is the work of the Holy Spirit. At yung pag-gather na yon, yun ay simbolo na sila'y nagkakaisa. Kung mamamatay ako, ay kung mamamatay tayo, mamamatay tayong sama-sama. Kung aarestuhin tayong sama-sama. Yun ang kanilang paninindigan. Yun ang kanilang paniniwala. Bakit? Ang nagbubuklod kasi sa kanila ay ang pananalangin. Ang nagpapatibay sa kanila, walang iba kundi ang pananalangin. You know, that when you pray, ang prayer, nagpo-protect siya ng unity. Pansinin ho ninyo. Kahit kaaway mo, kung ipagpipray mo kaaway mo, mamahalin mo yun eh. Tama po ba? Kung the moment na nawala yung prayer mo, kahit nga sa church, pag hindi mo na pinag-pray ang church, it is easy para iwan ang church. Eh. Pasinin po ninyo, pag hindi mo pinagpipray yung care group mo, ang bilis mong mag-isip, maglipat ka ng care group.
Pag hindi mo pinagpipray yung pastor mo, ang bilis mag-isip magpalit ng pastor. Pag hindi mo pinagpipray leader mo, ang bilis lumipat, magpalit. Kasi the one that can protect the unity at mag-strengthen sa unity is when you pray. When you pray, mabilis kang magpatawad, mabilis kang magmahal. You are praying for that eh. Yun ang nagagawa ng panalangin ng sama-sama. Kaya nga dito, yung panalangin, kasi nga dahil nakita nila yung sitwasyon, mayroong matinding sitwasyon, kailangan tayo mag-gather at hindi sila nagdalawang isip. Kahit gano'n ang problema, gano'n ang sitwasyon, yung prayer nila, yun ay nagpapakita na sila'y nagkakaisa. Amen po ba? The family that prays together stays together. The care group that prays together stays together. The church that prays together stays together. Of course, if we are led by the Spirit of God. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. Not neglecting to meet together as a habit of some. Yun ang naging habit na ng ibang mga Kristiyano kaya hindi sila nahirapan. Kahit mahirap ang sitwasyon, nandun sila sama-samang nananalangin. Sapagkat naging buhay na nila yun. Sabi ng Biblia sa Gawa 2:42, na natili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama, okay? Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Sama-sama sila bilang magkakapatid para manalangin. So naging buhay na nila, naging habit na nila itong prayer at yun ang nagpatibay sa unity na meron ang church ng Jerusalem. At kapag sama-sama tayong nagpipray, maraming nagiging benefits yan eh. No? Tulad po ng James 5:16. Ang sabi ng James 5:16, therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Dito po sinasabi, confess your sins. Kasi meron pong pagkakataon sa buhay natin na, opo, when we confess our sins to God, enough na yun para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Diyos naman ang nagpapatawad eh. Pero merong parte ng buhay natin na kailangan mo ring i-confess ang kasalanan mo sa tao. Dito ho, ang encouragement natin, huwag mo i-confess ang kasalanan mo sa care group mo. Baka chismis ka. Mali ng mga iba kung kani-kanino nila kino-confess ang pagkakamali nila. Ang encouragement natin, i-confess ang kasalanan sa leader o sa pastor. Bakit kailangan? Kasi dito, nangyayari yung tinatawag nating, may tawag dyan eh. Meron kang gagawing accountability. Kaya ka nagko-confess sa leader o sa mentor o sa pastor para pag-pray ka niya na hindi ka na mahulog ulit dun sa kasalanan yon. Para ma-monitor ka niya, para ma-check ka niya, kumusta ka na sa struggle mong yan. Paano kung ikaw lang nagpipray pansarili and you do not participate in praying together and asking the prayer of other people? Amen po ba? Kaya wag nating underestimate yung kapangyarihan ng prayer ng iba, yung kapangyarihan ng prayer ng leader natin, ng pastor natin. Malaking maitutulong yan para tayo po ay gumaling. Kasi dito sabi niya, so that you may be healed. There are times minsan sa buhay mo kaya hindi ka nai-heal. Baka it needs confession, hindi lang kay God, kundi kahit sa isang tao. Kailangan mo ng tinatawag na accountability. Check your heart. Check your heart. So, within the unity of prayer, there must also be purity in our congregation. So when believers gather together, they pray together, there is power.
Kaya nga nangyari yung matinding kapangyarihan sa mga Kristiyano noon sapagkat sila'y nagkakaisa sa pananalangin at ang panalangin ang nagpatibay sa kanilang sa kanilang pagkakaisa. Amen po ba? Amen. Pangatlo, na matututunan natin sa church. The church in Jerusalem, anong klaseng prayer meron sila? They pray earnestly. So the church prayers are earnest. Everybody say earnest. Louder. Louder. So Acts chapter 12 verse 4 to 5, after arresting Peter, Herod put him in prison, handing him over to the to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Ibig sabihin, nagbabantay sa kanya 4 times 4. Na? 16 na soldiers. So Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So ano nangyari? Verse 5. Pakibasa ho, tulungan niyo ako magbasa. 1, 2, 3. So Peter, 1, 2, 3. Minsan pa po. 1, 2, 3. So makikita mo, merong urgency. Everybody say urgency. Dahil alam nila, may malasakit sila sa leader nila. May malasakit sila sa church nila. May malasakit sila sa ministry nila. May urgency. Alam nila ang importance ng prayer. That's why they prayed earnestly. Hindi lang basta-bastang panalangin dyan. Anong ibig sabihin po ng earnest prayer? Sabi ng Tagalog, pagkadakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantala ang iglesia naman ay taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Sabihin natin lahat, taimtim. Marubdob. So matinding panalangin ang kanilang ginawa. So yung pong church, yung klase ng prayer na meron po ang church ng Jerusalem, when they prayed earnestly. The word earnest in Greek is ektenes. Ang ibig sabihin po ng ektenes is stretching out, straining with great intensity. So yung Greek word na ginamit dyan to describe the disciples' prayer is not like sleepy prayer. Hindi po siya parang antok-antok na panalangin. Kundi when they gather, when they prayed, sila active sila, very passionate, concentrated sila sa prayer nila. Marubdob, umiyak, sumisigaw, nagmamakaawa sa Panginoon. Earnest, taimtim, marubdob, may kasamang iyak. Ganyan ang panalangin na meron po ang iglesia sa Jerusalem. Itinalin katulad ng panalangin ginawa ni Kristo nung siya'y nandun sa garden ng Gethsemane. Sa Luke chapter 22 verse 44, pareho lang din na ginamit ang salitang earnest. Luke 22:44, and being in anguish. So yung earnest prayer pala, anguish prayer. Everybody say anguish prayer. Yung earnest prayer, may anguish. Merong matinding iyak. Tayo naman po, hindi naman tayo parang minamaster yung iyak. Hindi naman ganon. Pero kapag earnest ka, hindi pwedeng hindi ka talaga iiyak. Kasi tinitignan naman ng Panginoon yung puso mo. Pero kung talagang bukal sa puso mo, hindi talagang pwedeng hindi ka umiyak.
Yun po ang totoo. So, sabi ng Biblia, and being in anguish, Jesus prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ganito yung earnest. Ganito yung marubdob at taimtim na panalangin ginawa ng Jerusalem. Nagkakaisa sila, imagine ho, sama-sama umiiyak sila. Kaya pag tayo nagpipray tayo, together, nag-a-attend ho tayo sa mga prayers, nawa, hindi lang hawak mo yung phone. Nonsense. Kung para ka lang nanonood, nagkikinig, binabantayan. Nonsense. Pag ikaw ay sumama sa panalangin, gawin mong marubdob. Amen po ba? Amen po ba? Ako kahit nakikinig lang ako ng worship o preaching, kahit nasa bahay lang, umiyak ako. Pinapakinggan kong mabuti. Kailangan, nandun na yung puso mo. Mananalangin ka na rin, ibigay mo na yung puso mo. Sasamba ka na rin, ibigay mo na yung puso mo. Amen po. Huwag tayong magsayang ng oras. Huwag tayong magsayang ng panahon. Huwag tayong magsayang ng resources natin. Ikaw ay nandyan na rin. Gawin mo na buong puso. Sumamba ka na buong puso. Manalangin ka na buong puso. Makinig ka na buong puso. Kapag tayo nagkakatipon, andun ka na rin, kahit sa online, manalangin ka na ng buong puso at nandun ang himala ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Pray earnestly. Pray earnestly. Then lastly, pangapat na matututunan natin, the church in Jerusalem, they are praying unceasingly or perseveringly. Unceasing. Hindi tumitigil. Nagpapatuloy ang kanilang pananalangin. Apakaganda ho ng nagaganap sa atin sa church. Simula ho nagkaroon ng pandemic, yung panalangin natin ay hindi na tumigil. Sa halip, nadagdagan pa ng umaga, tanghali, gabi. At darating din ang araw, bawat oras magkakaroon ng panalangin. We will pray unceasingly for the glory of God. Amen. Ano ang nangyari? Acts chapter 12, verse 6 to 14. Tingnan nyo mabuti. Nang gabing yon, okay, natutulog si Pedro sa pagitan ng dalawang kawal. Di ho ba, inarest siya? Inarest, okay? Inarest si Pedro. Panahon na, ano? Ano yung panahon? Piyesta ng tinapay na walang lebadura. Okay? Kumbaga sa panahon natin, Monday, Thursday. Okay? Pag kasi Monday, Thursday, yun ang panahon ng pista ng walang lebadura. Inarest si Pedro. Anong ginawa agad ng church? Nagpray. Nagpray. Ang tanong, tumigil ba sila? Tumigil ba sila? Nung nakakulong si Pedro, nag-gather sila, nag-stop ba sila doon? Hindi sila tumigil. Pansinin po ninyo, no? Habang nagpipray sila, sa kanilang naging habit, naging buhay nila, actually, maging yung mga ibang gawain nila, nakalimutan na eh. Kasi po, nung panahon na yan, very active at passionate po yung mga Christian dyan. Pati nga fasting, ginagawa nila. Nagpa-fasting sila. Kasama yung fasting dyan, pag-aayuno. Nagaganap yun. At dito, sa kwentong yan, hindi tumigil yung church na nagpipray. Hindi man nakatala sa Biblia, pero magkakaroon ka ng idea
kung anong klaseng buhay ang meron ang church sa Jerusalem. Hindi tumigil hanggat hindi nakita yung mga himala ng Diyos. Actually, kahit may mga himala na yan, di man tumigil nag-pray yung mga Christians. Buhay na nga nila yung pray without ceasing. Buhay nila yon. Lifestyle nila yon. Kaya dito, sabi ng Biblia sa Acts chapter 12, ng gabing yon, bengi na. Yung himala, naganap siya gabi. Habang nananalangin ng church, habang sila'y nag-gather, nagpipray, wala silang idea. Merong himalang nagaganap sa prayer nila. Amen po ba? Sabi ng Biblia, ng gabing yon, natutulog si Pedro sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na hirap siya sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y. Lumitaw ang isang anghel ng Panginoon. Kapag ang Diyos dumarating siya, ganun eh. Walang ano-ano'y. Immediately, unexpectedly, gumawa ng himala ang Panginoon. Walang, alam ko dahil si Pedro ang leader, alam niya sa sarili niya, nandito ako sa kulungan, alam ko ang church nagpipray para sa akin. Hindi siya nangangambak sapagkat alam niya, meron nagpipray para sa kanya. Kaya kahit natutulog si Pedro, yung himala ng Diyos naganap. At sabi ng Biblia, lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Tulog nga eh. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganoon nga ba, at ganoon na nga ang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Sumunod nga si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo ngang nangyayari yun. Akala niya ay nananaginip lamang siya. Alam mo, may lumpungatan niya. Kaya po nabingi, may lumpungatan ko, gigisingan kitang siping ko. Ay pa, alaw na papalaya ako. Bala ko nanunang oras. May lumpungatan ko nabingi. Matutod ko palaya ako. Kasi marami ko pumipinawa nabingi dahil nga magpipreach ako. Siya, akala niya, panaginip lang. Yun nangyayari. Tapos nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Tindi ng security, di ba? Meron ng una at meron pang pangalawang bantay. At nakarating sila sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Parang walang pag-asa makalabas si San Pedro dito. Biruin mo, isang tao ang nagbabantay sa kanya, 16. Diba? 16. Pagkatapos merong pintuan, unang pintuan, merong bantayon. Tapos makalabas ka nga sa unang pintuan, meron namang pangalawang pintuan. Kung makalabas ka man sa pangalawang pintuan, meron pang bakal na pintuan. Papunta sa lungsod. Talagang matindi yung security na ginawa para hindi makawala itong leader ng simbahan. Parang walang pag-asa. It's a difficult situation, impossible situation. Maybe, ganun din ang nararamdaman mo. O kaya dumating ka sa punto ng buhay mo, parang imposible itong bagay na to. Ang dyablo, meron siyang ginagawa na ginagapos ang mga tao. Iginagapos para hindi makawala, hindi magamit. Pero napakalaga na ikaw manalangin. Kung ang pamilya mo'y ginapos ng demonyo, huwag kang titigil manalangin.
Kung ang asawa mo, anak mo, kung ano man, health mo, ginapos ng demonyo, huwag kang titigil. Manalangin. At pag nakikinig dito, magsabing amen. Lahat po ng tinatanggap ang word of God, say amen. Ang dyablo, hindi siya basta-basta susuko. Ang dyablo, gagawin niyang lahat to hinder. Kaya nga, yun ang naganap kay Pedro. Pero makikita natin ang matinding galaw ng Panginoon habang ang church, nagpipray siya unceasingly, perseveringly, passionately. Walang idea itong mga nagpipray. Meron palang nangyayari. Meron palang himala. Hindi sila nag-stop. Nagpatuloy sila. At dito naganap yan gabi. Imagine po ninyo yung prayer life nila. Hindi lang umaga. Nagpipray din sila gabi. Kasi may magpapansin ka dito. So, nangyari, si San Pedro ngayon ay nakaalis na siya. Nakalabas na siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang banday at nakarating sa pintuang bakal na labasan papuntang lungsod. Ito'y kusang nabuksan. At sila'y lumabas. It is the work of God. Amen? Pagkaraan nila sa isang kali, biglang nawala ang anghel. Then next verse. Sabi ng next verse. Noon, natauhan si Pedro. Kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyo na mangyari sa akin. So alam mo kung sino yung may pakana dyan, sa buwatan ni Herodes at ng mga Hudyo. The next. Nang mapag-isip-isip niya ito, saan siya nagpunta? Okay, hindi para magtago. Okay, ang inisip niya, pumunta sa bahay ni Maria na ina ni Juan at tinawag ding Marcos. At nung dinatnan niya, maraming nagkakatipon doon at nagchichismisan. Ano? Anong oras po yan? Sa English, at dawn. Madaling araw. So, magkakaroon ka ng idea, yung mga church, nag-overnight prayer sila. Gabi. Unceasingly, nagpipray ang church. Naging buhay nila yung pananalangin. At sabi ng Biblia, marami, hindi kaunti. Marami. I pray, marami din yung mga mag-a-attend ng ating mga prayers, mag-a-attend sa care group natin, mag-a-attend sa mga gathering natin to worship and to honor the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin natin lahat, marami. Mas malakas, marami. Sabi ng Biblia, maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro'y kumakatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tignan kung sino yon. The next verse. Okay kayo mabuti, sasabihin ko po. Nakilala niya agad yung tinig ni Pedro. At sa laki ng tuwa, ay hindi na siya nagawang buksan ng pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok. Sinabi sa lahat, si Pedro'y nasa pintuan. Si Pedro'y nasa pintuan. Nakilala niya agad ang tinig ni Pedro. At sa laki ng tuwa, hindi na nagawang buksan ng pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok. Sinabi sa lahat, si Pedro ay nasa pintuan. Okay, ito yung ibig kong sabihin. When we pray together, we pray unceasingly, hindi ka tumigil mag-pray. Wala kang idea. Hindi sila tumigil mag-pray. Di nila alam, habang pala sila yung nagpipray, gathering together, yung himala pala, naganap na. Darating ang araw, kapatid ko, kung hindi ka titigil mananalangin, yung himala kakatok sa pintuan ng iyong bahay. Amen. Merong himalang kakatok. Merong himalang kakatok. Merong mga himalang kakatok dadating sa mga tahanan natin na yun pala yung prayer mo. Yun pala yung mga himalang inihintay mo. Naggaganap sila. Amen.
Amen. Pray without ceasing. Everybody say, pray without ceasing. Kaya sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5, be unceasing in prayer. It means praying perseveringly. Nagpipersevere ka. Yun ang ibig sabihin nun. Magpipersevere ka kahit mahirap, kahit hindi mo feel, kahit masakit ang situation, you will persevere. Hindi ka titigil sa pananalangin. At sa pananalangin mo, you will thank God in everything, no matter what the circumstances may be. Be thankful and give thanks to the Lord. Yun po ang tao na nanalangin ng matindi. Alam po ninyo, may nagaganap kapag tayo po'y nananalangin ng nagpapatuloy. Naalala ko pong kwento ng isang babae, na isang Canaanite woman. Isang babae na nakaranas ng isang pagsubok sa buhay. At siya, wala siyang ibang malapitan at maasahan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 15 verse 21 to 25. Isang panalangin na wala nang ibang malapitan at maasahan at nagsisigaw, kundi si Lord Jesus na lang ang answer sa kanyang pagsubok. Itong babaeng ito, nag-persevere, passionately pleading with Jesus time and time again. Hindi siya tumigil. Matthew 15, 21 to 28. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananea ang nakatira doon at lumapit sa kanya na sumisigaw. Isang babae lumapit kay Jesus. At sabi ng Biblia, sumisigaw. Sabihin natin lahat, sumisigaw. Ano yan? Ano yan? Earnest prayer ho to. Earnest prayer ho ito. Tingnan niyo mabuti. Pakinggan niyo mabuti po sasabihin ko sa inyo. Holy Spirit, tulungan niyo po kami maintindihan ito. Lumapit siya kay Jesus na sumisigaw. Sumisigaw. So kung sumisigaw, ganito yan. Panginoon! Sumisigaw eh. Hindi naman bulong. Sigaw. Sabihin natin lahat, sigaw. Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ano yung kanyang isigaw sa Panginoon? Ang anak kong babae, sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Habang si sumisigaw, marubdob na humihiling ng habag sa Panginoong Yesus. Anong nangyari? Sabi ng Biblia, ngunit hindi sumagot si Jesus. Hindi sumagot si Jesus. Maasas siya ng sagot, pero hindi sumagot si Jesus. Titigil ka ba? Titigil ka ba kung hindi siya sasagot? Sa kwentong ito, after niyang sumigaw, magmakaawa, wala siyang na-receive na anumang salita kay Jesus Christ. Pwede kang panghinaan ng loob, pwede kang tumigil, pwede kang pakiramdam mo na pahiya ka dito, na deadma ka dito. Pero ang babae, nagpatuloy siya sa kanyang paghingi sa Diyos. Ang masakit pa dito, hindi na siya tumanggap ng sagot kay Jesus. Lumapit pa yung mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya, sunod ng sunod sa atin. You are rejected by people. At ang prayer mo, ang tingin ng iba, ingay ka. Dito, yung earnest prayer ng babae, para sa iba, ingay lang. Kasi hindi naintindihan eh. Hindi naintindihan, nararamdaman ang babaeng ito. Ang ingay niya, palisin na po ninyo yan. Sa isang taong nagpipray without ceasing,
There are times people will not understand you. Bakit pa ulit-ulit yung prayer mong yan? Ba't hindi ka pa tumigil? Mag-move on sa prayer mong yan. Ingay para sa iba ang isang panalangin marubdob o panalangin unceasingly. Ayaw siya ng mga tao. Masakit yun, di ba? O, tignan pa natin yung susunod. Sabi ng Biblia, sumagot si Jesus. Ito yung sagot ni Jesus. Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako'y sinugo. Wait lang ha. Big sabihin dito, sinugo lang ako sa mga taga-Israel. Masakit yun. Parang sinabi ni Lord, hindi ako para sa iyo. Hindi ako para sa iyo. Para sa mga Israelita lang ako. Tumigil ba siya? Hindi. Ngunit, lumapit sa kanya ang babae, lumuhod dito, at nagmakaawa pa. Nagmakaawa pa siya. Sabi mo sa iyong kanan at kaliwa, nagmakaawa. Sabi mo, nagmakaawa. You know, in praying without ceasing, what we need is the mercy of God. Awa ng Diyos eh. Amen po ba? Naintindihan mo yung awa ng Diyos eh. Humihiling ka sa Kanya ng awa. Hindi naman nawawala yung authority mo doon. Minsan sabi, huwag kang magmakawa kasi may authority ka. How foolish yung doktrinang yon. Sino magsasabing di natin kailangan ng awa ng Diyos? As long as we live, we need the mercy of God. Amen po ba? Pag di ka nakakaramdam ng awa ng Diyos, may something sa iyo. Ako, hanggang nabubuhay ako, alam ko may authority ako kay Lord. Binigyan ka ng authority because of the mercy of God. Amen? Dito, wala siyang ibang iniling, nagmakaawa siya sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon. Ngayon, sumagot na naman si Jesus. Ano sagot niya? Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. What an offense! Offense yan. Alam po ba ninyo? Kung hindi matibay ang yung kalooban, ma-offend ka kay Jesus. Kasi ang mga Hudyo, sa panahon na to, ang kanilang tingin sa sarili, kapag Hudyo ka, Israelita ka, mataas kang klaseng tao. Ang mga hindi Israelita at hindi Hudyo, ang ka-level nila, aso. Kaya ang taas mo ng pride ng isang religious Jew. Pag napunta kayo ng Israel, ang taas ng pride niyan. Kasi ang tingin sa mga hindi Hudyo, ang level nila, lalo na nung panahon ni Jesus, ka-level niya aso. O parang gano'n lang. Level mo lang aso eh. Biro mo, sa usana ka, bala mo inaos na ka na, feeling mo bala mo inaos na ka na mga aso. Ganon yun. Magpapatuloy ka pa ba? Sabi, hindi dapat ibigay ang pagkain sa mga bata. Ibig sabihin, mga bata, mga Israelita, at ibibigay sa mga aso. Pero paano tinanggap ng babae itong salitang ito? Next verse. Sabi niya, totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain sa mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugod ng babae. Opo, Lord, ako'y aso sa paningin ng mga Hudyo. Ako'y isang mababang uring tao sapagkat hindi ako isang Israelita. Pero Panginoon, kahit man aso ang turing sa akin, bababang tao man ako, naghihintay din naman ako kahit mga mumong nahuhulog sa hapag ng aking Panginoon. Panginoon, umaasa ako kahit maambunan man lang ako ngayon. Hindi man ako espesyal, pero Lord, umaasa ako, nagmamaka ako, maambunan man lang ako. Magkaroon lang ako ng share sa mga himala na ginagawa mo para sa Israel. Dumating ka para sa kanila, pero umaasa ko na makaranas man lang ng himala, kaunting himala para sa aking anak.
At ang nangyari? Si Jesus ay nagsabi, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang inihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Anong tawag dyan? Pray without ceasing. Kapatid, yan ang gusto ng Panginoon. Huwag tayong mapagod sa pagpipray. Huwag tayong mapagod sa mga gawain natin. Kasi sa pananalangin natin sama-sama, ang Diyos kikilos at gagawa ng himala. Sabi ni Kristo sa Mateo 7:7-8, sabi dito, keep on asking and it will be given you. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking reverently and the door will be open to you. Because anyone who keeps on asking receives. Anyone who keeps on seeking finds. And to him who keeps on knocking, the door will be open. Ang sabi dito, hindi ka lang umihiling. Hindi ka lang umihiling. Sabi ni Lord, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Ang ibig sabihin nun, pray without ceasing. So kapag yan nangyari sa buhay natin, tatanggapin natin ano man ang hinihiling natin, makikita natin ano mang hinahanap natin, at pagbubuksan tayo sa mga bagay na hinihiling natin na buksan ng Diyos para sa buhay natin. There is power when we pray as a church. Amen? Give the Lord a mighty hand of praise. The best clap of praise. Tayong lahat ay tumayo. Oh, we worship you and we glorify you, Lord. Hallelujah. Praise your holy name, Father. Mga kapatid ko, before we leave, before I declare blessing, let's pray together. The presence of Jesus is here. Pwede bang hawak-hawak tayo ng kamay sa church? Hawak-hawak tayo ng kamay. Meron kang himalang inihiling sa Diyos. Meron kang himalang inihiling sa Panginoon. Huwag mong bitawan. Huwag kang mapagod. At habang nakapikit ka, kapatid ko, nakahawak tayo ng kamay bilang simbolo na tayo ay nagkakaisa. Bibigyan kita ng ilang saglit. Isambit mo sa Panginoon ang iyong mga himala. Isambit mo sa Diyos ang mga panalangin. Just close your eyes. Habang nakayuko ka, simbolo ng pagpapakumbaba at paghingi ng awa sa Diyos. Sabihin mo kay Lord, yung himala. Sabihin mo kay Lord yung pinagpipray mong himala. Pray to the Lord right now. Pray to the Lord right now. Ask for the mercy of the Lord. Ask for the mercy of the Lord. Ask for the mercy of the Lord. Hilingin mo yung awa ng Diyos. At habang nananalangin ka, kapatid ko, merong pinapalaya ang Diyos. Yung mga pinagpipray mo, nire-release ni Lord. Yung mga may sakit, yung mga nakagapos sa karamdaman, pinapalaya ng Diyos. Mga nakagapos sa kasalanan, yung pamilya mo, inaalis ng Diyos. Ano mang gawa ng dyablo, sinisira ng Panginoon. We pray as a church. We pray as a church. May nangyayari in the spiritual realm. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Pray without ceasing. Pray earnestly. We worship you, Lord. Miracles right now. Buksan po ninyo. Buksan niyo po, Panginoon, ang mga himala. Kapatid ko, kakatok ang mga himala sa inyong mga tahanan. Kakatok ang mga himala sa inyong mga care group. Kakatok ang mga himala sa inyong mga pintuan, sa inyong mga bahay. Habang ikaw ay nananalangin, you will be surprised. Maraming mga sorpresa na gagawin ng Panginoon sa atin as we pray together as a church. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you. Lift your hands and worship Him.
lift your hands and worship Him. I will pray sa lahat ng mga bisita. Invite ko po kayo dito sa harapan, mga bisita namin. Yahweh, sa'yo ako'y mananahan. Yahweh, 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 pag-ibig ko'y walang hanggan. Yahweh, ako'y mananahan. Yahweh, 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 pag-ibig ko'y walang hanggan. Yahweh, Yahweh. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon. Yahweh, hallelujah. Sa'yo ako'y mananahan. Yahweh, sa huling pagkakataon. Yahweh, Yahweh, pag-ibig mo'y walang hanggan. Hallelujah. Bigay natin yung malakas sa palakpak para sa Panginoon. Panginoon, pagpalain yung bawat isa na naririto. Kapatid ko, habang nakataas ang iyong kamay, tagapin mo ang pagpapala ng Panginoon. Ingatan kayo ng Panginoon ang inyong kabuhayan at ang inyong pamilya. Say amen as I release the blessing. May the Lord God Yahweh, the God of Israel, our great God El Shaddai, bless you. Amen. May the Lord keep you. Amen. May the Lord's face shine upon you. Amen. May the Lord be gracious unto you. Amen. May the Lord lift up His countenance on you. Amen. May the Lord give you His shalom. Amen. Shalom over your faith. Amen. Shalom over your finances. Amen. Shalom over your health. Amen. Shalom over your family. Amen. Shalom over the church. Amen. And the peace of God that surpasses in all understanding will always guard your heart, your mind in Christ Jesus. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with you all.